Okay, magandang araw po. Meron kaming iyon ngayon. So, may dala-dala na si sir na pyesa. Ayan, kung nakikita nyo yung buong arm niyan sa likod. So, papalitan namin to. Ito yung nabili ni sir na surplus kasi wala raw mabili na brand new. So, ang naging problema lang muna ito, simple lang. Simpleng trabaho na maaaring mauwi sa malaking gastos. Ito yung nangyari. Itong spindle niya na to, na lost thread yung tornilyo rito. Ayan, dito tayo sa kabila. So, dinala ni sir. Bali, ang ginawa rito, wineldingan na lang, pansamantagalan. So, hindi po pwede yung ganyan na may welding. Kasi, sabi rin ni sir, hindi ko na kasi nakalog eh. Sabi ni sir, umuuga to. Pag ganito kasi, baka hindi mo na makalog yan. Pag nakakabit yung gulong, mas malakas yung uga niyan. So, ito yung naisip na paraan para pansamantala. Tama naman yon kasi kung lost thread to, hindi pa pwedeng patakbuhin yung sasakyan. Ang lost thread yan, baka kumalas yan. Pag kumalas yan, disgrasya yun. So, tama naman tong ginawa nila. So, at saka wala naman po talagang ibang solusyon dito. Ganito po yung nangyari doon. Ito yung tornilyo na to, itong hub na to kasama yung bearing, may tornilyo. Ito hindi ko na po alam kung ano yung naging history o paano nangyari na lost thread, pero may mga posibilidad na ganito. Ito pinasok diyan ng hindi muna kinakamay. Yung kinakamay na yon dapat po hindi ginagamitan ng persa yon. So possible na nangyari, sinalpak to, tabingi yung pasok, tapos pinersa na. Hindi ko kasi pwede na tabingi ito. So ito yung sinasabi ko na dapat po ito para sa mga future mekaniko ito, para hindi maiwasan na rin natin ang pagkakamali. At para sa mga car owner na rin, para at least alam nyo rin yung idea na paano gagawin dito. So yan, ang benepisyo ng pag kinamay nyo muna o din yung ginagamitan ng persa, makakatrade siya na maayos hanggang dulo. Kaya pwede naman kayong gumamit ng tools dito eh. Basta yung pakiramdam natin na matigas, huwag na natin persahin kasi possible yan kabingi talaga. So yun isang dahilan kaya na lost thread yung thread na to. Kasi titingnan nyo, nakatanim po yan dito. Kaya napilitan na magpalit si sir ng buo. Hindi yan yung basta nakakalas to eh. Karamihan po kasi ng mga ganito, mga spindle, nakatanim na talaga yan sa arm niya o ano man, o sa chassis niya. Kaya mapipilitan ka magpalit ng buo. So ikalawang nangyari rito, posible, ito, kung mapapansin nyo yung kanal na yan, nakalak to, itong tornilyo. Pag maigpit na yan, ilalak itong gatla na to. Parang ibabaon natin yan dyan sa kanal-kanal nya para may lock siya na hindi siya basta-basta luluwag. So ang pwede rin nangyari, ito, baon ko muna to. Bago luwagan yung tornilyo, hindi nasikwat to. Kasi pag hindi yung nasikwat yan, malulost thread talaga yung thread. O pag pinilit natin na persahin yan, pag hindi natin na ayos tong lock na to, kaya dapat sikwatin na maigi yan dyan para hindi tatama dito sa thread nya. So ikatlong nangyari, over tight. Kasi ito po hindi naman yan hindi naman po yan sobrang higpit. Kasi tinanggal namin kanina, ito yung gamit namin piso. Sobrang na to, malakas na yung persa nito. Tubo. Ngayon, hindi dapat ganun yan. Kahit power handle nga lang okay na yan. Hindi naman sobrang higpit yan. Dahil kung makikita nyo, bearing yan. Pag bearing yan, hindi nyo kailangan na sobrang lakas ng persa. Ayun, patalikod. Ito lang yan. Ito yung lalapat dun sa dulo. Ito naman lalapat sa tornilyo. Sa madaling sabi, iniipit niya yung bearing. Hindi niyo pa pwedeng
mas mahigpit o sobrang higpit yan. Kasi posible rin na bumigay rin tong thread na to. So bali wala na tayong magagawa ron. Nandito na. Tanggap na ni sir yung pangyayari na malaki nga yung gastos. Siyempre yung labor niya magbabayad din. So bibigyan ko na lang po kayo ng tip dito sa mga car owner o mga nagdi-DIY o kaya sa mga future mechanic. Pagka ganito, bago baklasin, i-sure po natin na nakasikwat tong lock na to ng maayos o nakaangat talaga. Kasi hindi nyo pwedeng luwagan yan ng nakalak yan. Hindi nyo pwedeng luwagan yan ng nakabaon ng konti dahil doon mag-i-start yung thread nyan na masira. So ikalawa, kakamayin muna natin. Pagpasok na yan, mga yung tipong pakiramdaman yung mga 5 hanggang 6 na thread, pwede nyo nang gamitan ng tools. After nyo magamitan ng tools, yung higpit nyan, kahit power handle lang yung gamit ninyo, pwede na yon. O kung kayo'y trabaho nyo lagi nagto-torque wrench kayo, pwede nyo gamitan ng torque wrench. Pero kung wala kayong torque wrench, kahit hindi nyo gamitan ng torque wrench yan, basta hindi sobrang higpit, pwede na yon. Tapos huwag kakalimutan ilak, pupukpukin yan pababa. So ganun lang mo kasimple yun, para hindi tayo mauwi sa malaking gastos. Ayan, sa mga future mechanic, tandaan po niyo yan. Ayan. Kasi ito, mayroon rin ako nakita nito, pinamachine shop niya eh. Nakakuha naman, pero ito mukhang wala na. Anong mamachine shop dito eh, wala na, na-welding na. Pero tama yung ginawa nitong huli, para hindi lang madisgrasya sir. Tama yun, na ganyan. So yun, iwasan natin na mapalaki ng gusto yung gastos natin para at least maluwag sa bulsa. Tsaka syempre, mga ganyan. Ingat, yun, salamat po sa lahat ng sumusuporta sa akin. Wala na po ako sa Tire Center Parañaque, nasa Cavite na po ako, shop location. Nasa FB page ko po, pag nag-message kayo may auto reply. May number doon, pwede kayo mag-schedule. Yan, salamat kay sir. Kasi sabi ni sir na igawan rin namin ng video, sangayon siya dahil para nga sa mga car owner at sa mga future mechanic para matuto tayong lahat. Okay? Magandang araw po ulit.